Isang halimaw sa gabi may pakpak, may matalim na kuko, humihiwalay ang katawan, at humahanap ng buntis na biktima. Pero paano kung ang manananggal ay hindi lang basta halimaw? Paano kung isa siyang ina? Isang nilalang na hindi tinanggap ng lipunan. Isang nilalang na ginamit ang kapangyarihan upang maghiganti. Ngayong gabi, tuklasin natin ang isa sa mga pinakakilalang nilalang sa ating alamat. Hindi lang takot, kundi tanong ang dala niya. Ang manananggal ba ay halimaw o tagapaghiganti ng mga ina? Ang manananggal sa alamat. Ang manananggal, ayon sa kwentong bayan, ay nilalang na may kakayahang paghiwalayin ang kanyang katawan mula bewang pataas. May pakpak. Matutulis ang kuko. Mahaba ang dila, kadalasang ginagamit upang sipsipin ang sanggol mula sa sinapupunan ng buntis. Karaniwang kwento sa Visayas, lalo na sa Capiz, Iloilo, at Antique. Sa gabi, lumilipad ito, naghahanap ng biktima, buntis, bagong panganak, o lalaking may lihim na kasalanan. Pero bakit siya laging babae? Babae ang manananggal. Sa halos lahat ng bersyon, babae ang manananggal. Bakit? Dahil ba mas nakakatakot kapag babae ang halimaw? O dahil mas madaling sabihing masama ang isang babaeng may kapangyarihan? Sa makalumang kultura, ang mga babaeng matapang, misteryosa, o hindi sumusunod sa dapat ay kadalasang tinatawag na mangkukulam, aswang, o manananggal. Paano kung ang mga unang manananggal ay mga babaeng ipinagkanulo ng lipunan? Paano kung sila'y mga ina na nawalan ng anak? Manananggal bilang ina. Maraming alamat ang hindi ikinukwento. Tulad ng isa sa Dumangas, Iloilo. Isang babaeng buntis ang pinatay ng sariling asawa. Sinabihan itong baliw, inilibing ng walang pangalan. Ilang buwan nang lumipas, may mga buntis na nawawala. Isa-isa silang sinasabing nilapa ng manananggal. Pero ayon sa matatanda, boses daw ng babaeng iyak ng iyak ang naririnig bago mawala ang buntis. Ang tanong, halimaw ba siya? O isang inang bumangon upang gumanti? Paghihiwalay ng katawan, simbolo ng paghihiwalay sa sarili. Ang kakayahan ng manananggal ay ang mahiwalay ang kanyang katawan. Bakit mahalaga ito? Sa psikolohiya, ito ay simbolo ng paghahati ng sarili. Dalawang katauhan, ang isa'y tao, ang isa'y hayop o halimaw. Ganyan din ang nararamdaman ng isang inang iniwan, pinagsamantalahan, o binaliwala ng lipunan. Sa araw, isa siyang ordinaryong babae. Pero sa gabi, ang galit, hinanakit, at pagnanasa ng katarungan ay lumalabas. Mga kwento ng paghihiganti. Unang kwento. Isang guro sa Capiz ang iniwan ng nobyo matapos niyang ipagtapat na buntis siya. Sa sobrang sakit, napabalitaang nagpakamatay. Ngunit ilang buwan matapos ang kanyang libing, may manananggal na sumisipsip ng mga buntis sa parehong barangay. Pangalawang kwento. Sa Antique, isang matandang babae ang paulit-ulit na inaakusahan ng kulam. Sinaktan siya ng mga kabataan. Ilang linggo matapos siyang mamatay, isa-isang namatay ang mga sanggol ng mga batang nanakit sa kanya. Sabi ng matatanda, gumising ang halimaw. Edukasyon at kritikal na pagtingin. Huwag nating basta tawagin silang halimaw. Sa ilalim ng mga pakpak, matutulis na kuko, at mahahabang dila, nandoon ang kwento ng isang babae. Kwento ng pangungulila, sakit, at minsan hustisya. Minsan, ang alamat ay hindi lang katang-isip. Minsan, ito'y refleksyon ng ating pagtrato sa kababaihan. Sa mga ina. Sa mga nawala. Manananggal. Isang salitang kinakatakutan. Pero ngayong gabi, sana'y nakita mo rin ang isa pang mukha ng nilalang na ito. Isa bang halimaw na sumisipsip ng laman? O isa bang inang humahanap ng katarungan sa gabi? Kung ikaw ay isang ina, isang anak, o isang taong nawalan, baka may bahagi ng kwento na para rin sa'yo. Like mo ito kung may natutunan ka. Comment ng huwag husgahan kung naniniwala kang may mas malalim na dahilan ang bawat nilalang. At syempre, subscribe para sa susunod na misteryo. Dito lang yan sa Ka-Elias, Alamat, Misteryo at Paniniwala.